Pag-usapan natin yung tungkol sa laro ng Rain or Shine Elastro Painters at ng Meralco Bolts na kung saan nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni Coach Yeng Guiao at Cliff Hodge sa hard foul kay Adrian Nocam. Ang nangyari sa laro ng Rain or Shine versus Meralco Bolts kagabi ng fourth quarter, dikit yung laban ng Rain or Shine versus Meralco, palitan ng tira. Yung incident na fast break si Adrian Nocam ng Rain or Shine. Sumunod si Cliff Hodge ng Meralco tapos hinabol at hinarangan ng medyo matigas. Bagsak si Adrian Nocam. Ang tawag ng referee ay unsportsmanlike foul kay Cliff Hodge. Tama naman kasi unnecessary contact sa fast break. Nagkainitin na nga at dito na pumasok si Coach Yeng Guiao. Sumigaw siya sa bench at may sinabi kay Cliff Hodge. Hindi umabot sa komosyon na nagtutulakan pero mainit yung salitaan. Pinaghiwalay agad ng referees at players. After ng game sa interview sinabi ni Coach Yeng Guiao, si Cliff Hodge pa rin yung pinakamaruming player sa liga. Paulit-ulit na lang. Dapat may gawin na ang liga dyan. Ang sagot naman ng kampo ng Meralco ay hustle play lang yun. Walang intensyon manakit si Cliff Hodge. Ang analysis ko, tama yung tawag ng referee na unsportsmanlike talaga yun. Sa fast break plus from behind ay automatic unsportsmanlike na yan sa PBA rules ngayon. Normal lang magalit si Coach Yeng Guiao dahil player niya yung nadali. Trabaho niya magalit at magsalita para sa team niya. Ginagamit ni Coach Yeng Guiao yung moment na matagal na niyang banat yan kay Cliff Hodge. Ginamit niya lang ulit para protektahan yung player niya at mag-ingat si Cliff Hodge next time at pressure na din sa referees. Nanalo yung Rain or Shine nung gabi na yun kahit may incident. Pero mas pinag-usapan yung hard foul kaysa sa score. Walang nasaktan ng malala, walang suspension. Pero nagkaroon na naman ng Cliff Hodge discourse sa PBA. Ang opinion ko lang dito. Gets ko si Coach Yeng Guiao. Siyempre kampi siya kay Adrian Nocam na player niya. Masakit makakita ng player mo na binibigyan ng hard foul. Pero kay Cliff Hodge naman, trabaho niya talaga yon. Siya yung stopper ng Meralco. Hindi naman niya tinamaan sa ulo o sinadyang manakit. Hard foul lang talaga na tawag ng unsportsmanlike. Ang problema lang, kapag si Cliff Hodge na yung gumagawa, binabalikan lagi yung reputation niya. Pero pag ibang player, physical play lang tawag. Kawawa rin si Cliff Hodge minsan. Ginagawa lang trabaho niya pero siya pa yung nali-label. Wala akong masasabi na mas madumi kaysa kay Cliff Hodge, pero meron mga kasing physical o mas mainit ang ulo depende sa game. Tandaan muna natin, physical ay hindi madumi. Sa PBA normal yung banggaan. Yung madumi usually yung sinasadya manakit, mag-elbow sa ulo, mag-trip, etc. Meron mga players na madalas ikumpara kay Cliff Hodge pagdating sa toughness. Hindi mawawala si Calvin Abueva ng Converge, siya yung original ng hard fouls at trash talk plus hilahan. Mas madaming highlight ng borderline play si Calvin Abueva kumpara kay Cliff Hodge. Pero same sila, hustle din ang laro. Si Arvin Tolentino ng Northport na ngayon ay Titan Ultra Risers na. Naging mainit siya last 2 seasons dahil sa ilang flagrant fouls. Physical siya sa ilalim at hindi natatakot makipagsabayan. Si Brandon Ganuelas Rosser ng TNT tropang 5G na enforcer type. Pag may kaaway team mo, siya yung haharap. Mas malaki siya kaya mas ramdam yung contact. Si Jeren Teng at Jevy Mocan. Hindi sila madumi, pero sobrang tigas magdepensa. Minsan napapasobra sa contact. Pero bakit si Cliff Hodge pa rin yung tinuturo? Matagal na siya sa liga at consistent yung hard na laro niya. Kaya pag may nangyari, siya agad iniisip. Ang role niya lang ay siya talaga yung designated hustle, rebound, at defense guy ng Meralco. Trabaho niya makipagbanggaan. Hindi siya umiiwas, si Cliff Hodge 100% effort lagi. Kaya madalas siya yung nasa gitna ng mga insidente. Wala namang pinakamadumi na title sa PBA, lahat sila professional. Pero kung pag-uusapan pinaka-physical at pinaka-intense, nasa top 3 si Cliff Hodge kasama si Calvin Abueva at Brandon Ganuelas Rosser.
Sa tingin ko kay Cliff Hodge, mas hard siya kaysa Dirty. Iba yun. Hindi ko pinagtatanggol si Cliff Hodge dito. Ang sa akin lang, nagbigay lang ako ng opinyon ko tungkol sa madumi at physical sa paglalaro. Ikaw, ano tingin mo? Sino mas ayaw mo makatapat kung player ka? Si Cliff Hodge, Calvin Abueva, o si Brandon Ganuelas Rosser? Ano sa tingin mo dun sa foul kagabi? Unsportsmanlike ba talaga o sobra lang yung tawag?